Oh, sakay na, babiyahe na. Kung ayaw mong maiwanan, sumabay ka na ikaw. Ikaw, halika, sakay ka. May pupuntahan tayong lugar na napakahalaga. Sa lugar na maraming inggitera. Gusto ko nito, gusto ko niyan. Gustong masunod lahat ng luho sa kagamitan. Bili mo ko nito, bili mo ko niyan, paulit-ulit, nakakasawa ng pakinggan. Abutan mo ng ganito. Magrereklamo pa yan, bigyan mo ng ganyan. May masasabi pa yan. Namulat ang kabataan sa luho. Kinabaliwan ng pag-ibig, itinago ang mga payo, nagpataasan ng ere, ginawang pakawala ang sarili. Magandang araw mga listeners. Welcome sa ating live podcast episode 1199. Ako si Lester. At ako si Job. At ito ang review ng mga hugotero At hugotera. Sa araw na ito, i-review natin ang isang spoken poetry na pinamagatang Papara Ka Ba by Kyle Villalilia at Jessa Tabalba, spoken word poetry battle featuring Hugot sa VTC. For original video, link down below at simulan na natin. Mamahali ng mga gamit at hangad ang logo ng mansanas sa lahat ng gagamitin at unti-unting nabubura. Ang pag-asang itinura ng bayaning si Rizal, sunod na ruta. Sa lugar na maraming gumagamit ng droga, mga mapupula ang mata, butas naman ng bulsa, pero walang sino man ang nais kumanta. Dahil isang mali mo lang, ay uulanin ka ng pagbabanta, kaya marami ang hindi makapagsalita. Dahil natatakot na mahalikan ng bala ang mga matang malinaw na nakikita ang malabo nilang sistema. May gusto bang bumara? Siyempre wala. Yung nag-umpisa pa lang yung flow ng poetry nila, intense na agad. Oo nga Job, sinedescribe dito yung pangyayari sa paligid natin ngayon. Tungkol sa drugs ang pangalawang ruta, ano naman kaya ang susunod? Sino bang bababa sa lugar na maraming batang ina? Tunay ba na kabataan ang pag-asa ng bayan o nakalimutan na ng kabataan ang tungkulin para sa sariling bayan? Hindi ito bunga ng wagas na pagmamahal. Ito ay bunga ng labis na kapusukan. Ikaw, halika, sakay ka. Putahan natin ang lugar na pampalipas oras ang manghusga. Kayang pumuna pero di kayang tanggalin ang muta sa sarili nilang mga mata. Na minsan hindi mo na talaga masisikmura. Ang mga silitang isasampal sa iyong mukha dahil parang normal na lang sa kanila. Ang manira ng puri ng iba, sunod na ruta. Tara, sabit ka, huwag kang bibitaw. Puntahan natin ang lugar na maraming magnanakaw. Magnanakaw ng gamit ng iba upang matustusan ang pangangailangan ng sariling pamilya. Isusubong pagkain galing sa maduming barya. Madami ding mapanlinlang. Produktong pangmahira pero presyong pangmayaman, ganyan sila mandaya. May gusto bang pumara? Siyempre wala. Ang lalim ng hugot ng mga hugoteros natin. Sino ba naman ang bababa sa lugar na puro batang ina? Palong-palo si ate girl, pero tama ang sinabi niya na kabataan pa ba ang pag-asa ng bayan? Sino bang bababa sa lugar na maraming babaeng karinderyang bukas sa lahat? Kahit sino pwedeng kumain basta may pambayad. May damit naman sila pero mas lamang lang yung nakahubad. Kung may libo ka nga malamang makukuha mo na sila agad. Sunod na ruta. Sa lugar na para hindi ka maperwisyo, dapat magbayad ka. Yan ang gawain ng mga iilang opisyal na naka-uniforme pa. Akala mo yung gagalang talaga. Pero ang sasabihin lang naman nila, bigyan mo ko ng 500 at makakaalis ka na. Ikaw, halika, sakay ka. Pupuntahan natin ang lugar kung saan ang eleksyon ay isang uri ng pelikula. Binobuo ng parang mga aktor sa isang dula. Akala mo ay bida pero tauhang bilog na sa hulihing masama na nagsisilbing pabango ay bigas at delata. May kanya-kanyang maskara ay plataforma pala. Kakamayan ng bawat makadaupang palad. Kalakip ang pambayad para sa posisyong kanilang hinahangad. Basta't makuha ang simpatsya upang mabilang ang suporta. Ang mga pangako gawa sa metal na nilusaw ng init ng salaping kanilang dala. Hindi ito laro, pero laganap ang taguan. Ang dayaan. Ang suhulan. At kulangan. Pikit matang inungaya ng karamihan para sa kumakalam na tiyan, lumalala na ang mga ito. Masyado ng magulo ay binibenta ang karapatang makapamili ng pinuno. Itinatarak ang pangalan ng kandidatong hudas mamalakad na ang tanging hangad ay ang sariling pag-unlad. Bakit lagi na lang may taguan? May bulahan. May lokohan. At nakawan. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Hugot na hugot si Nakia at ate girl. Matapang nilang inilahad ang mga pangyayari sa lipunan, sa mga mamamayan at sa pamahalaan. Anong masasabi mo, Jobs? Oo nga, Lester. Ang lalakas ng loob nila. Mapapaisip ka talaga kung tama pa ba ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Marami pa tayong rutang madadaanan. Maghanapan! Huwag tayong magsilipan! Asa na nga ba ang kaban ng bayan? Tunay ba? Kabataan ang pag-asa ng bayan? Di ba tayo ang dapat na nakikinabang? May gusto bang bumara?
Siyempre wala. Sino bang bababa sa lugar na kababayan na mismo ang nandarayuhan? Nagpapakaubas sa gitna ng palayan? Hindi naman masamang tumangkilik ng iba. Ang nakakalungkot isipin, mas pinili mo pang aralin ang lengguwahe nila. Huwag mo na sanang paabutin na bumaho ka na at maging magkasing amoy kayo ng malansang isda. Sunod na ruta. Sa lugar na maraming utak talangka, ang mga taong hindi hahayaan na umangat ka tulad ng pako na kapag gumusli ay dapat pukpukin na, wala dapat ibang tinitingala. Pero lagi mo lang tatandaan na ang humihila sa'yo pababa ay silang ngawit ng nasa baba. Ang ganda ng sinabi ni Kia na mas pinili pa nating aralin ang lengguwahe ng iba kaysa sa lengguwahe natin. Sa panahon natin ngayon, maraming K-pop lovers na sobrang pagmamahal sa K-pop, pati language pinag-aaralan na din. Di naman sa tutulak ko sa K-pop, pero wag din kasi natin kalimutan yung sariling atin, yung tatak Pilipino. Ikaw, ano masasabi mo, partner? Ako naman para sa akin, tama na dapat ng pupukay ng pako kapag umuusli na ito. Dahil kapag hindi, marami pang masasaktan dahil dito. Ang lalim ng mga katagang binibigkas nila. Tapos parang ang lalim. Tapos parang malulunod ka na sa sobrang lalim kapag pinakinggan mo. Ilan pa kaya ang mga ruta ang ating madadaanan? Kung may gustong pumara, Hindi na maaari pa. Ito na, ang huling ruta. Ang lugar na nababalot ng diskriminasyon, na hindi mo malalaman kung saan ko po posisyon puno ng kriminal, na hindi nakukulong dahil magaling magtago sa likod ng mga barong. Ang paniniwala na ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas, pero kailangan ng ipagsigawan na ang gulong ay butas, sa ibaba lagi ang may hirap, at sa may angat at ang mayayaman ay nasa itaas. Mayayamang yumayaman at may hirap na palubog sa putikan, ito lang kayo. Nasa itaas ka mayabap. Tinubos tayo sa kasalanan ng poong may kapal, hindi para makapanlamang. Pera! Ang tataglayin mong pinakamakapangyarihang sandata ang nakakakita ay hindi makakakita ang madaldal, ay hindi makakapagsalita, nagbibingi-bingihan na nasa tuktok ng hustisya. Baldado ang batas. Kinakalawang ang sistema, tama na ang karahasan. Panahon na ng reforma, para na. Nandito na tayo. Kung saan lahat tayo ay naging bahagi nito. Dahil ang lahat ng ruta ay sa Pilipinas ang punta. Sa bansang ating sinisinta. Bumaba ka na! Ikaw, bumaba ka na! Bakit ayaw mong bumaba? Ang buhay talaga parang gulong. Ngunit paano kung ito'y butas? Paano tayo aasenso kapag panay lubak sa ating daraanan? Ano namang masasabi mo, Jobs? Papara ka na ba? Tama naman, dapat tayong magkakababayan ang nagtutulungan para umasenso. Hindi kapwa Pilipino pa natin ang humihitak sa atin pababa. Dapat tayong nagtutulungan at naghihitakan pataas. Kasi nahihiya ka? Bakit ka nahihiya sa sarili mong kaluluwa? Ang bansang nagluwal sa'yo, ngayon ilululuwa mo na. Ang bansang nagbigay buhay sa'yo, ngayon pinapatay mo na. Pilipino ka ba? Bakit kaya mo maging napastangan sa sarili mong pinagmulan? Pilipino ka ba? Bakit lagi kang tumataliwas sa kaunlaran? Pilipino ka ba? Bakit sumasang-ayon ka lang? Dahil kung Pilipino ka, iisip ka ng paraan para matapos na ang matagal ng sakit ng lipunan. Na matagal na nating pinagdaraanan, maging gamot ka. Sa bansa nating sugatan kung Pilipino ka. Papara ka at bababa ka upang isaayos ang bawat magulong ruta. Ano? Papara ka ba? Papara ka ba? Isang magandang tanong sa kapwa natin Pilipino. Kung ako, papara na ako. Sabi nga nila, maging gamot tayo sa sugatan nating bansa. Simulan natin sa ating sarili ang pagbabago. At maging kasangkapan tayo para ayusin ang magulong ruta. Ikaw, papara ka ba? Ako, oo. Papara ako para ayusin ang mga ruta na nadaanan natin. Dahil wala na mga ayos dito kundi tayo lang rin. Maganda na gawa ng aksyon ng mga bagay na ito dahil tayo ang magiging problemado pagdating ng panahon. Yay! Ayan, maganda ba ang na-review nating spoken poetry? Any suggestion? Comment down below. Para ma-review namin ang hugot nyo. Don't forget to like, share, and subscribe. Huwag kalimutang i-click ang bell notification para lagi tayong updated. Muli, ako si Jobel At ako si Jester. na nagsasabing Mag-aral ng mabuti upang buhay ay umigi. Maraming salamat. Until next live podcast episode. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!